mga kabayan, ang issue nito ay nagpalit ng battery. So ang nangyari, ang daming umilaw ito. Ayan mga kabayan. So i-scan natin. Yes, good morning mga kabayan. This is Superman Travels once again. Nandito na po tayo sa isang episode na gagawin natin. Land Cruiser po ito. So automatic transmission 2010 model. So mga kabayan, ang issue nito ay nagpalit ng battery. So ang nangyari, ang daming umilaw ito. Ayan mga kabayan. So i-scan natin. So ito lumalabas kabayan, no? Ang daming may problema. So isa lang kabayan na ano ko rito, baka bigla hindi kami kasi nagpalit ng battery nito, baka bigla nabaliktad nilang pagkabit ng battery. Isang problema yon. Nakalabas yung traction natin, ABS. Ayan, saka yung 4-wheel drive, nagbi-blink sila. Paki-subscribe and like and share and hit on that notification bell para palagi tayong update sa gagawing video ni Superman Travels. Yan o. Kasi kabayan ito, ang dami niyang binibig history, camshaft position history, startability history, so traction control history, current for L4 current. Mapunta muna tayo sa traction control. So anuhin natin, kailangan ito ay naka ignition switch on lang. Ito yan, naka ignition switch tayo. So i-read natin fault code nya. So engine control system malfunction history. Ito ang current, transfer L4 position circuit. Ganito ang precision nito kabayan ayan. Tapos pupunta yung special function. Test mode. Welcome to the test mode wizard. This function is used to calibrate the yaw rate sensor after replacement of ABS. Tignan natin kung ano magagawa dito. And the ABS light blinks. The calibration is complete. Please try again if the ABS and BSC lights does not blink. So hindi siya nagbi-blink kabayan. Hindi siya nagbi-blink. So kung mapapansin nyo kabayan, di ba nag-calibrate tayo kanina, dapat magbi-blink yung sa ABS. Yun ang instruction ng scanner. Once na ang calibration ay completed na, dapat magbi-blink yan pagkatapos mawawala. So hindi po kabayan nag-blink yung ABS, pero yung 4x4 na yan at saka yung 4L na yan at saka yung isang palitaw-litaw dyan ay kanina pa po yan doon sa unang video natin. Talagang yan po ay ganyan na. Pero ang sinasabi po ng scanner, pag nagkaroon ng calibration, dapat magbi-blink ang ABS natin at saka yung traction control. So ngayon ay i-check po ulit natin mga kabayan kung bakit hindi siya nagkaroon ng complete calibration. Okay, let's go. Siya nga pala kabayan, pag hindi yan na dala sa calibration, ibig sabihin may problema yung system niyan na dapat nating himayin. So i-diagnose natin na mabuti para hindi na siya babalik. Okay, let's go. So mga kabayan, binuksan natin yung actuator niya. Ito. So ito kanina, yung mga tip na yan, kung nakita yung tatlong paa na yan, madudumi. So may itim, nilinis natin. So baka nagkakaroon ng lost contact. Kasi yung issue lang kasi nito, nagpalit lang ng battery. Tapos nag-blink na yung L4 at saka yung ABS ay naka-on. Nagbiblink din yung 4-wheel drive. So ito, hindi ko napakita kanina. Yan o, yan sa may malinis na yan, may itim, nilinis ko lang. So titingnan natin kung ano magagawa natin. Okay? Babalik na natin. Ito kabayan, may apat na ano yan. May screw, ayan o. 5.
Yan o, 5 screw lang yan o. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan kabayan ha. Okay. Ayan kabayan, nasalpak natin. So, isasalpak lang naman yan. Itatapat lang nyo. So, wala akong taghawak ng camera kanina. So, lalagyan na natin ng screw. Okay. Ayan o. 5 lang screw yan. Okay. Bago binunod kasi yung connector. Okay. So ayun mga kabayan, at naikabit na natin yung actuator ha. So hindi ko na pinakita kung paano ko in-screw kasi screw lang naman yung 5 screw. So madali lang naman, plug in plug out lang yung saka yung connector, itinanggal natin. So nakita naman yung kanina doon sa unang video, nagbi-blink yung L4 pagkatapos nakalabas yung traction control saka yung ABS. So dapat pag ignition on ng susi nito, dapat mawawala yan. Okay, let's go. Ito ha kabayan, ignition natin. Dapat mawawala kabayan lahat yan. Okay. Ibig sabihin success tayo kabayan, di ba? Success tayo. So, nasolve natin problema, okay? So, yung kabayan ang problema pala yung kasi yung tip na 3 tip doon yung paa. May kalawang. Pagkatapos yung pinakita ko sa inyo lininisan doon sa contact, nilinisan ko din yon. So, kanina hindi ko may ipakita paglinis kasi pupunasan mo lang naman yun medyo lilihay mo lang ng pinulihay. So napakadali lang kahit hindi ko na ipakita yung basta sinabi ko sa inyo kung anong naging problema. Nakita naman ninyo yung nilinis ko doon sa kontak at saka yung 3 paa. May mga kalaw-kalawang yun pinunasan ko lang. So yun ang ginawa natin. So ayan, nakita naman ninyo kabayan kanina nagbi-blink yung L4. Tapos na yung traction control kahit naka-andar kanina ay nandun pa rin naka-stay. Kahit anong gawin natin calibration, dalawang procedure ginawa natin pag-calibrate ng nitong ABS ito at saka yung traction control. So, bali 3 pa lang nga yung procedure ginawa ko. Through scanner, hindi din madala. Tapos yung tawag dito yung pag-delete ng ABS, yung nasa YouTube channel din natin mga kabayan, yung sa number 4 at saka sa number 13 na connector. Yung isu-short natin bago apakan natin yung pedal ng 8 beses. Nawawala siya pero bumabalik. Bago isa naman, yung kinalibrate ko sa manual, ang ginawa ko ay may 2 pinako na magkahiwalay. Tinusok ko sa do sa number 5, do sa pagmula sa taas mabili ka ng number 5 ng panlima na pin, yun yung circuit ground na tinatawag, at doon po sa baba yun po yung chassis ground. So yun po kabayan kinalibrate natin din doon, so hindi po din natin ako kabayan. So ang ginawa natin, so through scanner ay sinabi naman dito na yan ang i-check natin. Ayan o, chiniko din po ito kabayan. May voltahe naman siya. Ayan o, may procedure po ngayon tayo kabayan dyan, yung susundin natin. Ayan, ibig sabihin yung pin number 5. So pag sinundot pin number 5, dapat naka chassis ground ka, dapat yan o, below 1.5 volts. Okay, napasok naman siya kabayan So ayan, so chinik natin yung actuator nya. Nakita naman yung binaba natin, saka ito. Ayan. Kung yung sa scanner nyo kabayan ay updated, may bibigyan ng mga ganito yan. So okay. So ayan, at least na may ano kayo kapag nagbi-blink yung L4, tapos nakalabas yung traction control saka ABS, saka vehicle stability. Yan. Yun kabayan. So magkano tayo kabayan dito, mag-exit tayo. So ayan kabayan yun Yan kabayan yung ano na yan, problema. C1268. Ayan. Kinuhaan ko kanina ng manual diagnosing sa blinking ng ABS at saka blinking ng engine. Ano ko ako doon sa blinking ng engine ay 12. Doon naman sa blinking ng ABS ay 68. Ayan. Ibig sabihin yan yun. Start natin kabayan. Ayan kabayan, okay na. Okay na kabayan yan. So, nasolve natin yung problema kabayan. Ayos, mission accomplished na naman tayo. At tayo ay medyo ano ngayon, siniswerte na naman. Okay, sana kabayan ay makatulong sa inyo yung video na to. At tayo ay magsama-sama sa pag-resolba ng mga problema na sasakyan. So ayan mga kabayan. Okay mga kabayan, hanggang sa muli at tayo bininas ngayong araw na naman ito. At sana ay pakishare and like and subscribe itong ating video na to para makarating po sa ating mga kababayan
na nangangailangan ng tulong. Okay? At sana mga kabayan na makatulong sa inyo ito. Shoutout po sa inyo lahat dyan. This is Superman Travels. Once again, bye-bye.